Andito ako ngayon mga kabisdak sa Taekwondo School ni Gian. Today is December 15, Monday ng hapon, 5:30 p.m. So every Monday meron niyang training si Gian mga kabisdak sa sparring. So nagtitrain sila, nagfa-fight sila dyan para to prepare themselves na pagdating ng tournament, alam na nila yung gagawin nila, mas mag-improve yung sparring skills nila mga kabisdak. So while waiting for Gian, kasi mamaya na ako papasok mga kabisdak dahil maraming mga bata doon, medyo crowded yung loob ng school. After nitong vlog, itong video na ginagawa ko ngayon, papasok din ako mga kabisdak. Ito yung last training nila before the Christmas break, tapos babalik na naman sa January. So for this episode mga kabisdak, isi-share ko sa inyo yung dalawang bagay na minsan napapaisip ako ba na dapat pala nung naging PR kami, ito yung unang ginawa namin, dapat ito yung hindi namin ginawa. So ito yung isi-share ko sa inyo mga kabisdak. At kung meron kayong mga topics na gusto kong i-vlog ng ganito, yung nagsasalita lang mga kabisdak, comment down mga kabisdak at isi-share ko yung perspective ko, yung point of view ko no, based sa experience namin. Dalawang bagay na sana minsan napapaisip ako, dapat ito yung ginawa namin nung naging PR kami 3 years ago. February 2022 kami naging PR mga kabisdak. So to clarify mga kabisdak, I don't have any regret no kung ano yung mga decision na ginawa namin. I'm very happy, genuinely happy talaga ako mga kabisdak, and satisfied, contented kung ano mang meron kami ngayon. As in mga kabisdak, totoo yan mga kabisdak no. Kasi I'm a big believer sa kasabihang everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa buhay mo mga kabisdak, meron yang merong reason bakit binigay yan sa iyo ni Lord, yung challenge na yan or yung blessing na yan. So everything happens for a reason. Kaya to clarify, wala akong regret sa lahat ng decision making namin na ginawa in the past, kasi yun, lahat yun may reason. Kung ano mang meron kami ngayon, I'm very happy and I'm very satisfied and contented. Pero yun nga, for this purpose na for this vlog mga kabisdak, minsan kasi as a human being, hindi mo mapipigilan yung isip mo ba, yung mind mo na mag-isip din. Katulad minsan, halimbawa, nakaupo lang ako, minsan napapaisip ako na dapat pala noon naging PR kami, ito yung ginawa namin. Dapat hindi pala namin ito ginawa. Especially along the way mga kabisdak, marami tayong na-experience, marami tayong nami-meet na mga kaibigan, mga bagong tao, nakikipag-usap ka sa kanila, meron ka nakikita, and that experience mga kabisdak, natututo ka dyan. So, you will learn a lot from it. Dami kong natutunan the last 3 years since naging PR kami, especially nung kinuha namin tong bahay, yung process nun, ang dami kong natutunan mga kabisda. Kaya naman, yun, minsan nga napapaisip ako, dapat pala ginawa namin to noong naging PR kami. Okay, anyway, start na tayo mga kabisda. Ang dami kong sinasabi dito. So, yung dalawang bagay mga kabisdak na dapat ginawa namin or hindi namin ginawa nung naging PR kami, first is dapat hindi kami nangutang nitong brand new na sasakyan mga kabisdak no. So yun yung parang iniisip ko ba minsan. Based to siya sa sitwasyon at experience namin mga kabisdak. Yung ibang tao, meron yan din silang ibang challenge, dapat hindi nila ginawa, dapat ginawa nila sana. So itong i-share ko sa inyo based to siya sa experience ko namin. So bakit nasabi ko na dapat pala hindi kami nangutang nitong sasakyan, itong gamit namin ngayon, yung brand new, itong Subaru XV. Dahil mga kabisdak, that time, nung naging PR kami, meron naman kaming sasakyan mga kabisdak, yung ginagamit na Mitsubishi Magna. Yung kulay blue, kung natatandaan nyo mga kabisdak, ang ganda nun mga kabisdak, kasi alagang-alaga ko yun. Regularly yun, pinapacheck ko yun sa mekaniko. Ang dami kong pinalitan na brand new dun mga kabisdak no, sa makina niya, yung battery bago, basta ang daming alaga yun mga kabisdak no. So I'm pretty sure na magtatagal pa yun yung sasakyan na yun mga kabisdak no, na hindi talaga siya necessary na papalitan namin siya. Pero sa ako kasi parang I don't know what's happened with me na yung naging PR kami, parang yun yung unang pumasok sa isipan ko. Parang ako pa yung nagsabi kay Amin, okay, PR na tayo. Parang reward sa sarili natin, kukuha tayo ng bagong sasakyan. Kasi meron namang valid reason din, yung safety. Especially kami, family kami ni Ami, mahilig kami mag-travel, yung 2 to 3 hours na travel, mag-camping. Kaya sabi namin, okay, kuha tayo ng bago, no? Kaya yun yung ginawa namin mga kabisdak. Umutang kami, at dahil utang siya mga kabisdak, ang laki ng interest na binayaran namin. So dun, yun ako minsan napapaisip mga kabisdak na dapat sana walang interest dapat
cash na binili natin yung sasakyan para na-save natin yung interest, no. So that time sana mga kabisdak, dahil meron kaming sasakyan na condition na okay pa, dapat minsan napapaisip ako na sana ginamit namin yun for at least 2 years more, tapos yung 2 years nag-ipon kami ng pera pambili ng cash nitong sasakyan. Kasi pag binili mo siya ng cash, walang interest kasi cash yung mga kabisdak, di ba? So para sa akin, nasasayangan ako sa interest na binabayad namin dito sa sasakyan mga kabisdak. Especially na compare ko no na nung kinuha namin to, bigla na lang every month merong extra na bayarin para sa car loan. Kaya nafe-feel ko talaga siya mga kabisdak, no. Pero anyway, yun mga kabisdak, no, I'm not complaining. Parang napapaisip lang ako mga kabisdak, at baka yung mga viewers natin na kakasimula pa lang sa Australia merong matutunan din sa pinagsasabi ko dito. So yun nga, yung una, dapat pala hindi kami kumuha ng sasakyan kaagad-agad at ginamit muna namin yung luma, nag-ipon kami at yun, binili namin ng cash sana itong sasakyan, yung walang interest. Pero anyway mga kabisdak, again, not really complaining, we're done. Okay na sasakyan namin. Kaya yun, move on. So yung pangalawang pangalawang bagay na minsan napapaisip ko na sana dapat ginawa namin to kaagad nung naging PR kami is yung pagbili ng bahay. So minsan mga kabisdak, lalo na ngayon na mas naging familiar ako sa property investment, sa market, dapat pala hindi kami naghintay ng matagal ng 2 years. Hindi kami nag-ipon ng malaki para pang deposit para bumili ng bahay. Dapat pala sana kinonsider namin na mag-deposit lang ng 5% para makapasok kami sa market that time. Kasi nung year 2022 mga kabisdak, dito sa Sydney, dito sa area namin na gusto, meron ka pang mahahanap that time. Kasi COVID, kakatapos lang COVID that time meron ka pang mahahanap na bahay, yung house and lot talaga, mga 400, 500 square meters na swak siya sa budget namin. Yung wala pang 1 million ba? Kasi ngayon sobrang mahal na talaga, especially dito sa New South Wales, mga sa Sydney, sobrang mahal. That time kasi mga kabisdak, meron pa mga bahay na nasa 600,000, 700,000, 500,000 na house and lot talaga mga kabisdak noon yung year 2022. So pwede naman sana mag-deposit lang kami ng 5% sa mortgage ba, pang-deposit sana sa bahay. Hindi namin siya ginawa mga kabisdak dahil nag-ipon kami ng ng pera ng mas malaking pang-deposit. Kasi sabi namin para mas maganda to, para mas maliit yung monthly payment, mas malaking deposit, mas maliit yung payment, mas maganda yung interest. Pero dapat pala hindi mga kabisdak Parang natutunan ko ngayon. Iwan ko sa iba pero para sa akin mga kabisdak na kung pumasok kami noong 2022 sana, mas maaga sana kami nakakuha ng bahay na bahay talaga for a certain amount of price kasi lalaki pala yung value ng bahay mga kabisdak. Yung mga bahay na nabili, let's say 600,000 dati, 2022, yung value niyan nasa parang nag-double yung price, naging 1 million. So meron ako maraming kakilala mga kabisdak na sobra yung capital growth nila, nag-capital growth ng 500,000 dahil kumuha sila ng bahay that year, 2022. So hindi naman siya pare-pareho at yun, that time hindi din namin alam na mag-increase talaga yung value ng mga bahay. Kaya again mga no regret. Parang sinishare ko lang sa inyo ba na napapaisip ko minsan na pwede palang kumuha ka ng bahay na pag naabot mo na yung 5% deposit para mas maaga kang makapasok sa bahay. Tapos yung pera mo ba na hindi masayang kasi instead yung rent mo, yung binabayad mo sa rent, at least mapupunta siya diretso sa mortgage mo, so mas mabuild mo ng maaga yung equity mo, yung equity sa bangko. Tapos marami kang options later on pag gusto mo nang kumuha ng another property. So yun yung pangalawa mga kabisdak. Dapat pala pumasok kami ng market or bumili kaagad kami ng bahay sa year 2022 gamit ang 5% deposit mga kabisdak. So hindi namin siya ginawa Kasi kung ginawa namin yun, sigurado ako bahay yung nakuha namin na house and lot talaga. Pero anyway mga kabisdak, everything happens for a reason. Kami ni Ami, we're very happy at yun, continue pa rin kami nangangarap at plano namin, we're gonna do our best, we're gonna do our best sa trabaho and then lahat-lahat at mag-ipon at baka hindi natin alam, makakuha kami ng investment property or bagong bahay soon
na doon kami titira na bahay talaga. So yun, iniisip pa din namin yan mga kabisdak. No? We don't stop there kasi yun nga, marami opportunity dito sa Australia. Meron kaming trabaho kami dalawa ni Mrs. and we're very blessed din at we acknowledge that mga kabisdak. Kaya naman, you know, we try to live our lives na in accordance sa will ni Lord, no? Pero ay, ito na mga sakto mga yung mga bata lumalabas na sila lumalabas. Yun, okay na mga kabisdak, papasok na ako dun sa school ni Gian and then hopefully naintindihan niyo itong pinagsasabi ko mga kabisdak. Medyo ano to, walang script itong pinagsasabi mga kabisdak, no? Wala akong reference, wala akong sinusulat, nasa lahat na nasa isipan ko lahat mga kabisdak, kaya very raw siya na sunod-sunod yung spontaneous yung pagsasabi ko kasi experience namin siya mga kabisdak, no? Kaya yun. Pero anyway, hanggang dito lang mga kabisdak at see you sa next vlog.